Naku mga ka-good news, ito na yata yung huling session ng PDEA-Leaks, itong hearing sa Senado about PDEA-Leaks na mayroong napakasikat dyan na whistleblower daw, yung Jonathan Morales. At siya ngayon ay na-cite in contempt kasama yung isang nagjo-joke din dyan sa Senado, ginagawang katatawanan ng Senado. Kaya parang wala nang dignidad ang Senado kapag ganito. Kahit sino-sino na lang ang pinapatawag dahil tinuturo ng taong ito. Pwede kaya yun na kahit wala kang alam ay ituturo ka pa rin dahil gusto niya? Kaya dapat lang talaga ay ilimit or limitahan ang mga iniimbita dyan. Kung wala namang ebidensya, bakit imbitahan mo? Masisira yung reputasyon ng tao. Katulad na lamang nung Kumar na ospital dahil sa narinig niya ay na-stroke siya dahil high blood. Ay nako, paano nga naman kung bigla ka na lang imbitahin sa Senado, wala kang alam, di ba? Talagang may stroke ka dyan. Okay, so eto, pakinggan natin ang final session sa Senado tungkol dito kay Jonathan at yung isa pa dyan. Ito na yung final session dahil in contempt na sila sa ending ng video ito. Palagay mo sa motibo niya, bakit para tumistigo, tinawid ka kung nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012. What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Walang ideya si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung bakit siya nakakaladkad sa issue ng PDEA-Leaks. Sa kanyang pagharap sa ika-4 na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, itinanggi niya ang mga paratang kaugnay ng umano'y nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ibang personalidad sa iligal na droga. Si Ochoa ang itinuturo ni dating PDEA agent Jonathan Morales na umano'y nag-utos kay dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon na siyang laman ng umano'y Authority to Operate at Pre-Operation Report noong 2012. Ayon kay Ochoa, hindi niya kilala si Gadapan maging si Morales at hindi niya alam ang motibo nito sa pagdawit sa kanya sa issue. Hindi rin umano niya kailanman nakita ang umano'y nag-leak na PDEA documents. Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Ayan, kasi executive secretary yan, ituturo-turo mo lang. Kaya dito sinasabi sa itong sa Taoism, sa Chinese saying na size up your opponent. Dapat alam mo kung sino ang tinuturo mo. Kung kaya mo ba, size up your opponent. Dapat alam mo kung kaya mo siya or hindi. Kasi kung higante ang tinuturo mo, ay parang sumuntok ka sa pader niyan at wala ka talagang magawa. Kasi itong mga tinuturo ni Morales, ito yung mga sa kanya, mga superior. Kaya hindi pwedeng ganyan na turo ng turo lang na walang ebidensya. Kaya ang ending tuloy nito ay kulungan. Ganyan. Kasi yan ang ginagawa mo. Sabi nga kung anong tinatanim, yan ang aanihin. Kaya turo ng turo ngayon ay babalik sa kanya yan. At ang hantungan niya di kulungan. Ngayon, nasaan na yung mga taong nagpadala sa kanya diyan? Kasi hindi yan nilitaw diyan kung walang nagbaback up diyan. Okay, at kung kayang palabasin yan, di okay. Kung ako diyan kay Morales ay hindi ako papasok sa kanyang gulo. Anong makukuha niya diyan dahil merong alam nyo na kung na ibinigay.
Ang kapalit naman yan ay kahihiyan tsaka kulungan. Kasi binabangga mga malalaking tao, presidente, lahat, mga executive secretary, yung former general. Ako, daming kalaban ng taong ito. Kaya sabi nga ni Confucius, do not do unto others what you do not want, others will do to you. Huwag mong ituro-turo yung kahit sino. Tapos bigyan mo ng kasalanan na ganito, na walang prueba. Okay, balikan natin kasi huli na ito na huling chapter na ito sa PDEA Leaks. Kahit si Zubiri nag-resign na dahil dyan. Kasi ang dami-dami nang nadadawit. Naman ni Ochoa na dati niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Ngunit umalis din umano siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because you were influenced by your partner in the law firm. Oh, that is not true, Your Honor. Ipinakulong naman sa Senado si Morales matapos magmosyon sa Senator Jinggoy Estrada na isight siya in contempt. Ito'y matapos muling maungkat ang umano'y pagsisinungaling nito sa personal data sheet kaugnay ng pagkakadismiss niya sa Philippine National Police bago pumasok sa PDEA. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. The negative. Why was that? Your Honor, Please. hindi yan yung official na isinabit ko doon sa PDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Huwag mo nang subukan na isight kita in contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committee to. Sama ng tingin ni Huwag mo Morales, subukan. no? Kay Jinggoy, Yung paglalagay ng doon na yan, hindi ko... Siya pa yung galit kay Jinggoy. Ganyan talaga ang trabaho ng Senado. Ngayon, dahil sa nandyan ka, tatanungin ka, cross-examine ka talaga dyan. At kung malalaman na naglalay, cite in contempt ka kaagad, parang si Aguila, kulong ka agad. Buti nga ito, tumagal to ng matagal-tagal. Yung kay Aguila, tapos kaagad, isang araw lang, kawawang Aguila. po yan nilagay, Your Honor. Yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Ayan. PDEA. Sila Patay, may lagot galing na. sa kanila galing yan, Your Honor. Sa PDEA daw, ngayon. Pakinggan natin ano ang sagot ng taga-PDEA. Lagot si Jonathan dito, kaya kulong ito dahil pinapasa niya sa PDEA. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PDEA is not Jonathan Morales. Ayan. Mr. Chair, Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt Patay na. There's a motion. for continuously lying before this committee. Ipinakulong din si Eric Picoy Santiago na dating Motion police pa si inspector Bato, ng National Police Commission na kasama sa CCTV video na nagsabing mapapatay umano si Morales kapag hindi ito tumahimik. Sinabi noong nakaraang pagdinig ni Santiago na gawa-gawa lamang umano ang mga sinabi niya sa video para maimbitahan sa Senado. Ayan, Santiago, ito, kulong din to. Dahil gumagawa din ng mga joke. Kaya wag niyong gawing katatawanan ang sesyon sa Senado, pati mga senador. Kasi makukulong kayo ng walang kabuluhan. Sagutin lang ng tama at walang sobra. At magpakita ng umano'y ebidensya. Hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon na mangloko ka lang? Depende po sir yan sa taong nakikinig sir. Ang akin po, You are lying! Patay. tama ka sir? You are lying! Opinion niyan sir, sa akin po naman yung totoo lang. Grabe yung galit si Bato, no? Mabutit hindi na stroke Ang daming liar sa Kaya dapat piliin ng mga diyan, mga resource person kung sino mang imbitahan. Kasi parang nakakatawa na ang ganyan sa Senado. Pati mga senador nagiging na rin. Parang ordinaryong tao na lang. Dahil walang tumutol na naigang contempt ruling ng komite laban kina Morales at Santiago, ipinag-utos sa Senator Ronald Bato de la Rosa na ikulong ang dalawa sa magkahiwalay na kwarto dito sa Senado. Ayan, klarong-klaro. Kulong na ang dalawa. Ibig sabihin, tapos na ang sesyon na ito ng investigasyon sa PDEA Leaks na yan. Kasi ang dami-dami nang na-involve ng mga tao na kahit walang alam.
Kaya ito, klaruhin natin na atin Komite ulitin. laban kina Morales at Santiago ipinag-utos si Senator Ronald Bato de la Ito. Rosa na ikulong ang dalawa sa magkahiwalay na kwarto dito sa Senado. Ayan, kulong. Nagsalita naman via video conference ang ipinasapina na si James Kumar matapos ma-confine sa ospital dahil sa stroke. Ito ang kawawa. Na-stroke ito dahil nang ipinatawag siya, nabalitaan niya, pamilya niya nag-iyakan dahil wala siyang kaalam-alam diyan. Tapos pinatawag siya kaya na high blood, na stroke, andyan sa ospital. Kaya kawawa. For the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po ko alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit ganun po. Ayan. Na-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Hindi nga tama Tumanggi na yan. si Senator de la Rosa na questioning si Kumar dahil sa kalagayan nito at hihintayin na lamang gumaling ito para humarap ng pisikal sa ikalimang pagdinig. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, salamat Harleen Delgado sa inyong magandang balita sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga ka-good news, paalam at ingat kayo.